Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang ating pong babasahin ngayon ay ang mabuting balita para sa araw ng Miyerkules, July 30, 2025. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 13, verse 45 hanggang 46. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayon mga kapatid, ang ating mabuting balita. Kanina wala ako masyadong maisip ibahagi dahil ang mabuting balita ay parang malinaw na para sa atin. Ito ay natagpuan. May isang bagay na napakahalaga na natagpuan ng isang tao at saka ng isang mangangalakal. Ngayon, habang binabasa ko to, yung isa dito, ang isang tao ay nakahukay ng kayamanang nakabaon. Parang nakadiscover siya. Pinagbili niya lahat ng ari-arian niya at binili niya yung bukid na yun. So kung mapapansin natin, naka-discover siya ng napakahalagang kayamanan. Yung isa naman ay mangangalakal at talagang naghahanap siya ng mamahaling perlas hanggang makakita siya. At ganon din yung ginawa niya. Ipinagbili din ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang pinagkaiba lang sa kanila siguro, sa kanilang dalawa ay yung isa talagang nagsasaliksik ng perlas, ng mamahaling perlas. Ang isa naman ay nakadiscover ng mamahalin or kayamanan sa ilalim ng lupa. Kaya at ipinagbenta ang kanilang ari-arian. May halintulad natin ito sa ating buhay na pag natagpuan na natin ang Panginoon o ang Diyos na napakahalaga, kaya din ba natin na mas lalo nating mahalin ang Diyos kaysa sa ating mga sarili o kaysa sa mga bagay or mga tao na mahal natin? Mas kaya ba nating mas mahalin siya ng higit pa sa mga ito? Para itong katulad sa kayamanan na napakahalaga at ibinenta ng tao ang kanilang ari-arian.
Kaya sa tingin ko, ang mabuting balita o ang kayamanan, siguro dumarating yon sa buhay natin nang hindi natin napapansin, at nang matagpuan natin ay napuno tayo ng kagalakan at kasiyahan. Meron naman siguro sa atin na iba na hanggang ngayon ay nagsasaliksik pa rin o naghahanap pa rin ng kasiyahan sa buhay, kung saan sila napupunta para lang makamit yung kasiyahan sa buhay. Pero malamang hindi pa rin nila natatagpuan, o baka ngayon ay natagpuan na nila. At ganun pa rin ang magiging tanong para sa atin. Kaya ba nating mas mahalin pa o mas pahalagahan pa ang mabuting balita ng ating Panginoon? Itong mabuting balita ng ating Panginoon, ito yung balita na si Jesus, ang Diyos, ay naging tao, nakipamuhay sa atin, ipinako sa krus para sa ating mga kasalanan, at tinubos tayo sa kaparusahan na dapat tayo ang tumanggap, at gusto niyang ipagkaloob sa atin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Kaya yan po ang sa tingin ko ang pwede nating i-apply o pagnilayan sa salita ng Diyos na narinig natin ngayon. Itanong natin ngayon sa ating sarili kung meron bang mga bagay na kaya nating ialay sa Panginoon, at kaya ba nating iwaksi kung ano man yung laman ng ating puso na nakakahadlang para mas lalo nating mahalin o ibigin ang Diyos. Mayroon bang mga bagay na humahadlang para mas lalo pang hanapin natin ang Diyos sa buhay natin, lalong-lalo na sa mga tao na parang bilang na ba ang araw dito sa mundo? Dumarating din sa isip ko yan nung nung naging 40 ako, 50 years old. Nagiging bilang na yung araw ko dito sa mundo, at naiisip ko, ano ba ang magiging kinabukasan ko sa hinaharap, at kung saan ba ako mapupunta pagkatapos dito sa mundo. At totoo nga, yan ang laging kong panalangin, na mas lalo kong mahalin ang Panginoon o ang Diyos higit pa kahit kanino man o kahit sa anong bagay. Yun lamang po mga kapatid. Magandang araw and God bless sa inyo. Amen.